Paulit-ulit at muling nag-ring ang cellphone ko pero hindi na ako nag-abalang sagutin ang tawag ni Jake hanggang sa nalobat na ito. Durog na durog ang puso ko. Pakiramdam ko'y napakatanga ko. Pero ano ba magagawa ko kundi ang tanggapin ang katotohanan na nagkamali ako ng taong minahal at hindi ko siya kayang ipaglaban dahil siya mismo ang dahilan kung bakit pinili kong bumitaw. Makalipas ang 4 na taon, heto ako, namumuhay na mag-isa. Naka-move on na rin naman ako sa nangyaring heartbreak noon pero para itong multong kinatatakutan at iniiwasan ko ngayon. Dahil sa pinagdaanan ko, naging mas matatag ako. Hindi na ako basta nalang nagtitiwala sa kahit na sino dahil nahihirapan na akong muling magtiwala lalo na sa ibang lalaki. Hindi ko tuloy maiwasang maalala ang mga panahong lugmok ako at tanging ang suporta ng pamilya ko ang siyang nagpapalakas sa loob ko. Ang mga payo at gabay ng mga magulang ko ang naging sandalan ko habang mahina ako. Nagalit ang mga magulang ko lalo na si Papa na labis na nagtiwala kay Jake at itinuturing siyang sariling anak. Matapos ang masakit na mga pangyayaring iyo'y pinutol ko ang kahit na anong komunikasyon sa kanya. Iniwasan ko makausap maging mga sundalong naging kaibigan ko at kasamahan ni Jake sa serbisyo. Para sa akin, mas madaling makamove on kung walang kahit na anong magpapaalala sa akin sa nangyari sa amin. Dahil hindi madaling gawin iyon kung patuloy silang lalapit sa akin. Iniwasan ko rin ang umuwi sa probinsya dahil noong minsan bumalik ako doon ilang buwan matapos sa mga nangyari sa amin ni Jake. Lalo lamang akong nasaktan. Naunawaan naman ako ng mga magulang ko. Alam nila na hindi madali para sa akin ang tumira sa probinsya dahil doon nagsimula ang lahat sa amin ni Jake. Naalala ko na 1 linggo matapos kung makipaghiwalay kay Jake ay pumunta ako sa Mindoro para makita ang magulang niya sa huling pagkakataon. Ginawa ko iyon dahil para sa akin, oras na dalihin na ng ex-boyfriend ko ang babae niya doon, wala na akong karapatan na puntahan pa sila. Natuwa ang pamilya ni Jake na dumalaw ako sa kanila. Nagtaka si Mama Glenda na pumunta ako ng walang pasabi at hindi nila akalain na darating ako at biglang dadalaw ng mag-isa. Masaya kaming nagbonding noong araw na iyon. Maraming pagkain ang inihanda ng ina ni Jake para sa akin. Natuwa ako nang ihain niya ang mga seafood sa hapag, lalo na't bagong huli ang inihaw na pusit. At talaga namang nag-enjoy ako dahil bukod sa fresh pa, paborito ko ang lahat ng iyon. Hindi ko inaasahan na kinagabihan ay tatawag pala si Jake. At nang malaman niyang nandoon ako'y narinig ko mula sa kwartong tinutuluyan ko ang usapan ng mag-ina dahil naka-loudspeaker ang cellphone ni Mama Glenda. Lima ko napaiyak sa mga narinig ko pero pinipigilan ko ang aking sarili na gumawa ng kahit na anong ingay sa takot na marinig nila na umiiyak ako sa sulok. Tuluyan kong hindi na nakontrol ang sitwasyon nang magmakaawa sa Jake sa ina na ibigay sa akin ang cellphone at hayaan akong kausapin siya. Umiling ako nang ibigay ni Mama Glenda ang hawak na cellphone pero hindi ko nagawan tumanggi nang ang mismong ina ni Jake ang nakiusap sa akin. Kaya napilitan akong kausapin ang kanyang anak. Natatandaan ko pa na ako ang una nagsalita dahil na rin sa ayaw ko magduda ang kanyang ina. Casual akong kinausap si Jake na parang walang nangyari sa harap ni Mama Glenda. Pinindot ko muna ang screen para hindi na naka-loudspeaker ang usapan namin at hindi maririnig ng kanyang ina ang pag-uusapan namin bago ko kinausap si Jake. Kamusta? Formal ang ekspresyon na tanong ko kay Jake. Lumabas ng silid si Mama Glenda para siguro bigyan kami ng privacy matapos maibigay sa akin ang cellphone niya at kausap ko na ang kanyang anak. Hindi ako okay ngayon, Mabel. Sobrang nagigilty ako sa nangyari. Dahil alam kong ako ang dahilan kaya ako ngayon nasasaktan. I'm so sorry, baby ko. Please, find it in your heart to forgive me. Hindi man sa ngayon pero umaasa ako na darating ang araw na iyon. May lungkot sa tinig na pakiusap ni Jake sa akin. Hindi ko nahihilingin sa iyong balikan ako dahil kahit ako'y hindi ko magagawa yan sa ngayon. Muling sabi ni Jake na tuluyang dumurog sa puso ko. Nagtangkang magpakamatay ni Grace nang malaman niyang susunod sana ako sa Maynila. Isinugod siya sa ospital pero nalaman naming muntik nang mawala ang batang dinadala niya. Pasensya na, Mabel. Naging mahina ako. Siguro tama ka na harapin ko ang lahat at pananagutan ng ginawa ko. Hindi ko nga lang alam kung paano ko sasabihin kay Mama ang tungkol dito. Lalo pat kailangan na nilang magpunta rito para mamanihikan. Mahabang paliwanag ni Jake. Mariin akong pumikit at lumunok ng sariling laway dahil pakiramdam ko ay mauutal ako. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko sila at ako na magpapaliwanag sa nangyari sa atin. Mahinahong sagot ko. Wala naman kasi ako magagawa kundi ang sabihin ng totoo.
Alam ko masasaktan ang pamilya ni Jake pero ito ang dapat. Hindi ako pumunta dito para humingi ng simpatsya. Pinili ko na dumalaw sa pamilya niya sa huling pagkakataon dahil napalapit na sila sa akin at para mabigyan ko ng closure ang sarili ko. Salamat, Mabel. Maraming salamat dahil sa kabila ng lahat. Iniisip mo pa rin na magulang ko. Mahal na mahal ka nila. At alam ko masasaktan din sila kapag nalaman nila ang ginawa ko. Puro ng pagsisisi sinasabi ni Jake mula sa kabilang linya. Sige na, ibibigay ko na sa iyong ina ang kanyang cellphone. Siya na lang kausapin mo. Pilit na pinatatag ko ang tinig na nagpaalam ako. Sana, pwede pa rin tayo maging magkaibigan, Mabel. Kung okay lang sa'yo, please. Mahinang pakiusap ng kausap ko pero hindi ko kayang tanggapin ang offer niyang pagkakaibigan sa ngayon. Hindi ko pa kaya, Jake. Hindi kita masasagot sa ngayon. Yun na ang huli namin pag-uusap. Ibinigay ko na sa ina ni Jake ang cellphone na hawak ko. Nakatayo lamang pala sa labas ng pintuan si Mama Glenda at mukhang narinig niyang usapan namin dahil malungkot siyang nakatingin sa akin habang kausap ang anak sa kabilang linya. Narinig ko sinabi ni Jake sa ina na alagaan ako at huwag akong pakainin ng pagkaing allergic ako. Bagay na pumiga sa puso ko at lihim na namasa ang aking mga mata. Kaya nag-iwas ako ng tingin. Nang maputol ang tawag, iniyaya ko ni Mama Glenda na maupo sa kahoy na upuan sa sala. Hinawakan nito ang kamay ko at niyakap ng mahigpit. Pakiramdam ko'y nagkaroon ako ng isa pang lakas para hindi isuko ang relasyon namin ni Jake. Pero mas pinili ko ang tama. Anak, aalis ka ba na hindi magsasabi sa amin? Paunang tanong ng ina ni Jake sa malungkot na tinig. Sorry po, Mama. Hindi ko po intensyon ng ganoon. Pumunta po ako dito dahil gusto ko kayong makita sa huling pagkakataon. Alam ko po kasing kapag dinala na ni Jake dito ang babae niya, ako po mismo, pakiramdam ko po, wala na akong karapatang pumunta ulit dito. Humihikbing paliwanag ko. Anak, ano man ang nangyari, welcome ka dito sa bahay anytime na gusto mong pumunta, ha? Pamilya mo na rin kami. Huwag ka mag-alala. Nandito ako para sa'yo. Umiiyak na sabi ni Mama Glenda kaya tipid nang umiti ako sa kanya. Sa ngayon po, ito muna kaya kong gawin, Mama. Hindi ko pa po kasi matatanggap ang lahat. Malungkot kong paliwanag. Iyon ang huling beses na dumalaw ko sa pamilya ni Jake dahil tuluyan ko ng pinutulang kahit na anong komunikasyon ko sa kanila kahit na masakit ito sa akin. Hoy, Mabel! Tulala ka na naman. Bulong ng kasamahan at naging kaibigan ko na rin dito sa bago kong trabaho, si Movi. Kanina pa nagtatanong sa iyo sa Sir Lance. Napatingin ako sa kaibigan ko nang maramdaman kong mahinang kinurot niya ako sa kaliwang braso. Napasimangot ako nang makita ko kung sino ang kaharap ko. Ewan kung bakit nandito na naman ang makulit na pulis na laging nagyayaya sa akin na lumabas o kaya'y kumain pagkatapos ng shift ko dito sa hotel. Nag-resign ako noon sa call center na pinapasukan ko dahil na rin sa labis na stress at lungkot. Nagbabakasyon ako sa probinsya pero mas lalo lang akong nalungkot. Kaya bumalik ako dito sa Maynila at natanggap naman akong receptionist dito sa 5-star hotel na pinapasukan ko ngayon. Dito, ibang bersyon ng pagkatao ko ang nakita nila. Sabi ng mga kasamahan ko sa trabaho para daw akong robot na walang emosyon. Kaya walang mga kasamahan namin na natatangkang maligaw sa akin dahil alam nilang hindi ako interesado na pumasok sa isang relasyon. Alam ng lahat na wala akong balak na sagutin ng kahit na sino. Maging sila mismo ay naging saksi kung ilang manliligaw ko na ang umuwing bigo at hanggang ngayon ay wala akong sinasagot. Naku, Mabel, pansinin mo na kasi yan si Sir Lance. Kanina pa siya naghihintay sa'yo. Matatapos na rin naman ang shift natin. Pwede ka nang makalibre ng hapunan kapag kumain kayo sa Mang Inasal mamaya para libre na tayo sa pagkain. Mahinang bulong at panunulusol ni Movi sa akin. Kilala na ako ng kaibigan ko. Tanging si Movi at si Sheila ang nakakaalam ng buong pangyayari sa buhay ko. Dahilan kung bakit ganito ang treatment ko sa mga naliligaw sa akin, lalo na sa mga lalaking nasa serbisyo. Matagal ko nang kasama at kaibigan si Movi. Nang matanggap ako sa trabaho dito sa hotel, naghanap agad ako ng bahay na malilipatan dahil malayo kasi ang Taguig kung mag-uuwian pa ako sa Blumentritt. Tama-tama naman may bakanteng kwarto sa apartment na inuupahan ni Movi kaya nagpa siya ako lumipat ng bahay dahilan kaya naging malapit kaming magkaibigan. Ano na, Mabel? Yes na ba? Makulit na tanong ni Movi sa akin pero umiling ako bilang sagot. Ayoko.
Alam mo namang kapag sumama tayo dyan, mag-aaya ulit yan. Seryoso, expression na sagot ko. Kung kani-kanino na lang kasi ako ipinagtutulakan ni Mavi para daw makaget over na ako sa heartbreak ko. Nasa abroad pa rin kasi si Sheila at nag-renew ng panibagong kontrata pero meron naman siyang kapareho ng ugali. Ang kaibahan nga lang ay hindi ko ripot si Mavi at pareho kami matakaw kaya naging malapit ko siyang kaibigan. Hoy, Miss Solomon, kaya natin magbayad ng sarili natin pagkain? Saka bagong sweldo kaya tayo ngayon? Nandidilat ang mga mata na sagot ko. Naku girl, good catch na kaya yan si Sir El. Tingnan mo nga at matyaga naghihintay lagi sa'yo. Nag-o-offer pa ng free food at free ride. Saan ka pa? Kung ako lang yan, gora na ako bakla. Sulsul pa ng kaibigan ko sa akin. Natawa ko at saglit na bumaling ang tingin ko kay Lance. Hindi nalalayo ang edad namin at mabait naman siya. May pagmamalaki na rin sa buhay at maganda ang pangangatawan pero wala akong nararamdaman na kahit na anong espesyal para sa kanya. Isa sa mga inaayawan ko ay ang meron siya. Isang alagad ng batas si Lance. Kabilan sa mga lalaking isinumpa kong hinding-hindi ko hayaang magkaroon ng kahit na anong kaugnayan ng mga katulad niya sa akin. Tapos na ang shift namin at napagpasyahan kong kausapin si Lance at tapatin siya. Sinabi ko sa kanya na wala siyang maasahan sa akin at wala akong balak pa sa ngayon na makipagrelasyon. Maayos na naging pag-uusap namin na tinanggap ni Lance ang naging pasya ko kahit alam kong hindi siya sang-ayon dahil ilang ulit niyang sinubukang baguhin ang pasya ko pero walang nangyari. Napatayo ako ng tuwid nang bigla na lang ay wisakan ako ng malamig na tubig sa mukha ni Mavi. Bakla, paano ka magkakajowa niyan? Lahat na lang ay binastad mo. So sabi ko sa'yo, hindi ka na bumabata. Malapit ka na sa katapusan ng kalendaryo. Ilang tulog na lang. Goodbye na. Nakapamewang na sermon ng kaibigan ko habang kumakain ng isaw. Mavi, alam mo namang ayaw ko sa kanya, di ba? Balo walang sagot ko at kumuha rin ng stick ng isaw at dinala ito sa bibig ko. Alam kong ayaw mo na lalaking nasa serbisyo. Bakit hindi tayo mag-post ng wanted boyfriend online? Qualifications? Bawal ang alagad ng batas. Single is a must at hindi babaero. Pwedeng basurero, tobero, mangangaso, basta't mukhang tao. Makulit na sabi ni Mavi na kinurot ko. Pasaway talaga ang babaeng ito. Nakakalokang kausap ko minsan pero laking pasasalamat ko na nakilala ko siya at naging kaibigan. Naging madali sa akin ang lahat dahil na rin sa tulong ni Mavi sa masayang presensya niya at sa pagiging mabuting kaibigan ko. Alam ko sa sarili ko na hindi ko pa talaga kaya magtiwala sa isang lalaki. Hindi nawawala sa puso ko ang takot. Natatakot akong maranasan ulit ang pangit na nangyari sa amin ni Jake kaya umiiwas ako. Malaki ang naging epekto sa akin ng masakit na pangyayaring iyon dahil talagang minahal ko ang taong iyon. Alam kong napatawad ko na siya pero takot na akong pumasok sa isang relasyon lalo na't alam kong hindi ko na kayang ibigay ang kaparehong pagmamahal na ibinigay ko kay Jake noon sa iba dahil ayoko nang muling masaktan. Hating gabi na nang matapos kami ni Mavi sa shift namin ngayong araw. Nagkaroon kasi ng event at kailangan namin mag-overtime dahil sa ginanap na birthday celebration ng isang high-ranking immigration officer dito sa hotel. Hanggang ngayon ay nakatayo pa rin kaming dalawa ni Mavi habang naghihintay ng dadaang taxi. Pagod at inaantok na ako tapos nakukulili pa ang tenga ko dahil sa paulit-ulit na pagrereklamo ng babaeng kasama ko. Akla, grabe, ang sakit ng mga binti ko. Alam mo namang itong ayaw ko. Nakakainis naman kasi at kailangan pa natin mag-overtime. Nakangiwing reklamo ni Mavi. May pera nga tayo pero nakakabawas naman ang ganda nangyari sa atin. Look at me, kung gaano ka-stress ngayon. Kapag lagi tayong ganito, maaga tayong magkakaroon ng wrinkles, plus varicose veins. And take note, hanggang ngayon wala pang gamot dyan bakla. Kung meron man, laser lang. Kulang ang sweldo na matatanggap natin para sa treatment kaya next time, hindi na kita sasama mag-overtime. Mahabang litanya ni Mavi na akala mo ay nalugi siya. Hay naku Mavi Solomon, malaki naman ang sasahurin mo. Yung overtime po natin, ilang araw na natin pambayad sa mga inasal yan. Kaya kung gusto mo na masarap na pagkain, mag-overtime ka minsan. Natatawang sagot ko, habang ang kaibigan ko naman ay nagniningning ang mga mata dahil sa usaping pagkain. Sa bagay bakla, tama ka. Pero alam mo, dapat mag-single order na lang ako at hindi na mag-all rice. Sumisikip na kasi ang uniform ko. Nakakapingon nga. Inakala pa ng mga kasamahan natin na buntis ako noong isang araw. Nakalabing sagot ni Mavi. Tinawanan ko siya dahil ito ng epekto ng katakawan niya.
Sigurado ka na ba na kaya mong huwag mag-additional rice? Tadyo ko. Mabilis na umiling ang kaibigan ko kaya natawa kaming pareho. Ito ang gusto ko kay Movi, ang gaan niyang kasama at mabilis magbago ang kanyang mood. Kanina lang ay parang nalugi siya at paulit-ulit na nagrereklamo pero ngayon ay masaya na siyang nagkukwento. May dagdag pang plano sa susunod na kain namin. Bagay na tinawanan ko. Hey ladies, pauwi na ba kayo? Nakangiting bati na isang lalaki lumapit sa amin ng kaibigan ko. Batay sa suot niya, alam namin kasama siya sa event na ginaganap pa rin sa loob. Yes sir. Magalang na sagot ni Movi nang ngumiti pa kaya tipid na ngumiti na rin ako. Siyempre dapat nakangiti kami at hindi pwede magtaray dahil nakasuot kami ng uniforme at nandito pa kami ngayon sa premises ng hotel. Kahit tapos na ang shift namin, guest pa rin ang lalaking kausap namin ng kumpanyang nagpapasahod sa amin. Wala ba kayong masasakyang pauwi? Mukhang wala ng taxi ang dumadaan ngayon dahil malakas ang ulan. Hindi dito ligtas para sa gaya ninyo lalo na't madaling araw na rin. Mga babae pa naman kayo. Sabi ng lalaki sa amin. Kung magsalita siya at mag-alala sa amin ni Movi para bang matagal na niya kaming kilala. Naku sir, tama po kayo. Tinutubuan na po kami ng ugat sa paa pero hanggang ngayon ay wala pa rin po kaming makitang dumaan na taxi. Agad na pagsang-ayon ni Movi sa kausap. Umiling ako at lihim na pinandilata ng mga mata si Movi dahil may ideya na kasi ako sa iniisip ng kaibigan ko. Bakla, anong gusto mo? Abutan tayo ng baha dito? Kapag hindi tayo nakauwi agad? Exaggerated na tanong ni Movi sa akin. Minsan ay napapaisip tuloy ako kung paano ko naging kaibigan ng babaeng ito. Baklang-bakla kong kumilos at magsalita tapos akala mo hindi babae na basta nalang sasama sa lalaking kaharap namin. Palibasa yung mga baklada o mga nakasama ni Movi noong sumasali siya sa mga beauty contest. Kaya na-adapt na niya ang ganitong pananalita. Maganda kasi siya at mukhang Barbie. Batay na rin sa description ng kaibigan ko sa kanyang sarili. Maganda talaga si Movi. Kahit matakaw siya, napanatili pa rin niya ang magandang hubog ng katawan na kinaiinggitan ko sa kanya. Kung okay lang sa inyo, ihatid ko na kayo. Huwag kayo mag-alala, hindi ako masamang tao. Ligtas kayong dalawa sa akin. Ibibigay ko ang ID ko at plate number ng kotse ko para mapanatag kayo. Pwede niyo sabihin sa inyong pamilya na kasama ko kayo para kapag may ginawa kong hindi niyo gusto, pwede niyo akong ireklamo. Sabi ng lalaking kaharap namin habang nakatingin kay Movi at nakangiti. Sa tingin pa lang alam kong interesado ang kaharap namin sa kaibigan ko at kapag pumayag kami, posibleng magkaroon ng love life ang babaeng kasama ko. Lumapad ang ngiti sa mga labi ni Movi. Sige sir, malapit lang po ang apartment namin dito. Pinaninggitan ko ng mga mata ang kaibigan ko. Nagsimula na kasi siyang maglakad papuntang parking lot kasama ang lalaking ngayon lang namin nakilala. Ang bruhang kaibigan ko ay basta nalang sumama. Wala ko nagawa kundi ang sumunod sa kanila. Ang dalawa naman ay para bang sila na ang mag-best friend ko mag-usap hanggang sa narating namin kung saan nakaparada ang isang sasakyan. Agad kaming pinagbuksan ng pintuan ng sasakyan na lalaking nakilala namin sa passenger seat. Sumakay si Movi sa unahan habang ako naman ay dito sa box seat. Mukhang good catch na naman ang sasabihin ni Movi mamaya kapag nakauwi na kami. Naka-Honda CR-V na kulay silver ang lalaki, tapos mabango at malinis din ang loob ng sasakyan. Siya nga pala girls, William ang pangalan ko. Pakilala ng lalaki sa sarili habang nakatingin ang mga mata sa kalsada at nagmamaneho. Tumawa si Movi at sumagot, Nakakaloka ka, ngayon mo pa talaga naisipan na magpakilala sa amin, gayong kanina pa tayo nag-uusap. Maging ako din ay hindi ko mapigilang mapangiti. Lumalabas na ang pagiging taklasan ni Movi at mukhang palagay na agad ang kanyang loob sa bago naming kakilala. Kumamo tuloy sa batok si William at tumawa. Oo nga, ang gaan niyo kasing kasama. Pakiramdam ko'y matagal ko na kayong kilala. Mukha namang mabuting tao si William kaya kahit paano ay nagawa kong ngumiti sa kanya. Bakla, mag-drive-thru kaya tayo? Lumingon sa akin si Movi habang nagtatanong. Kung hindi ko kilala si Movi, maniniwala ako sa drama niya. Iba talaga mag-isip ang kaibigan ko. Alam ko sinusubukan niya kung papasa ang lalaking kasama namin sa kanyang pamantayan. Hindi pa ako nakakasagot nang bumaling si Movi kay William. Okay lang ba, sir? Walang problema. Kung gusto niyo, kumain muna tayo sa restaurant para makapag-relax na din kayo. Nakangiting sagot ni William. Batay sa naging sagot niya, alam kong pumasa siya sa unang pagsubok ni Movi sa kanya. Good idea yan, sir. William, mahaba kasi ang shift namin kanina kaya inabot kami ng ganitong oras na hindi pa kumakain. Nakakasawa na kasi ang pagkain sa hotel kaya kapag ganitong stress kami, pagkain talagang happiness namin magkaibigan. Madaldal na paliwanag ni Movi na para bang matagal na namin kakilala ang kausap niya.
Tumigil sa isang restaurant ang sasakyan ni William. Mukhang mabuting tao naman siya at nakikita ko kung gaano siya ka-attentive sa amin ng kaibigan ko. Pinagbigyan ko na rin ang gusto ni Movi, pero ang dapat ay saglit na dinner lang ay nauwi sa mahabang kwentuhan. Kinuha ni William ang number namin at nagsabing dadalaw siya sa apartment na tinutuluyan namin ni Movi. Sa isang iglap nagkaroon kami ng isa pang kaibigan. Mabilis din na lumipas ang 2 buwan at walang gabi na hindi kami sinusundo ni William at hinahatid pa uwi sa bahay. Naging malapit siya sa amin lalo na kay Movi. Nakikita ko ang extra sweetness nilang dalawa sa isa't isa. Katunayan na lumalalim ang kanilang pagtitinginan. Sabit akong palagi sa lakad nilang dalawa. Ayaw kasing sumama lumabas ni Movi kay William kung hindi ako kasama at baka daw maakit siya, kaya umiiwas siya sa tukso. Sino mag-aakala na ang baklang best friend ko ay conservative pala pagdating sa tunay na lalaki? Kaya ang ending, chaperone akong palagi. Okay naman ang lahat hanggang isang gabi na sinundo kami ni William kasama ang isa sa kanyang mga katrabaho. As usual, sa passenger seat umupo si Movi at ako sa backseat. Wala akong ibang pagpipilian kundi ang umupo sa likuran katabi ng kasamahan sa trabaho ni William. Nagpakilala naman ito at nakikipag-usap sa akin. Alam ko na kinukuha ng lalaking kasama namin ang loob ko pero sa totoo lang, matagal nang nakuha ng suot niyang uniforme ang atensyon ko. And it's a big no for me. Ilang ulit na isinama ni William ang kanyang kaibigan sa tuwing susunduin niya kami sa hotel at ihahatid sa apartment na tinutuluyan namin ni Movi. Ako na ang kusang umiiwas. Alam ng aking best friend na ayaw ko sa ganitong setup namin kaya hindi na niya ako pinilit. Pinagsabihan niya rin si William na susunod ay huwag na magsama ng kung sino-sino kapag susunduin kami dahil hindi siya komportable. Alam kong ginawa niya iyon para sa akin. Nakahinga ko ng maluwag dahil naunawaan naman kami ni William. Humingi siya sa amin ng paumanhin at nangako na hindi na muling magsasama ng kahit na sino kapag susunduin at ihahatid kami sa hotel na pinapasukan namin ni Movi. Hindi na ako muling sumama sa dalawa para magkaroon naman sila ng privacy. Nakikita ko naman kasi kung paanong alagaan ni William ang kaibigan ko kaya kahit paano ay palagay na ang loob ko. Ako na rin na nagsabi sa kanila na okay lang na lumabas silang dalawa dahil mukhang seryoso naman si William sa panliligaw sa kaibigan ko. Puro sigido din siya na kapag sinagot na raw siya ni Movi ay magpapakasal agad sila dahil baka magbago pa raw ang isip ng kaibigan ko. Nakakatuwang makita ang masayang kaibigan ko. Nakikita ko ang sarili ko sa kanya noong mga panahong nagmahal ako kaya hindi ko maiwasang bumalik sa alaala ng nakaraan na pilit kong kinakalimutan. Hindi nagtagal, sinagot na ni Movi si William at masaya ako para sa dalawa. Nagbago din ang schedule namin at napunta ako sa pang-araw na shift habang naiwan si Movi sa panggabi. Nagkaroon ng rotation at dumating ang bagong memo. May mga ililipat na staff sa bagong tayong hotel namin sa Pasay at kung sinong interesado ay pwedeng mag-volunteer. Tapos na ang shift ko at pauwi na ako. Dahil malakas ang wifi sa lobby ng hotel kaya nanatili muna ako dito habang kachat ko si Sheila. Uwi na daw siya for good dito sa Pilipinas at magpapakasal na. Pinaghahanda din niya ako dahil sa oras na umuwi siya dito sa Pilipinas, kailangan kong pumunta sa Cagayan at dumalo sa nalalapit niyang kasal. Nandito na raw sa Pinas ang future husband ni Sheila at naghahanda na para sa kasal nilang dalawa. Kaya tuloy na ito at siya na nga lang ang kulang dahil tinatapos pa niya ang kanyang kontrata. Masaya ako para sa dalawang best friend ko dahil pareho silang nakahanap ng mga lalaking magmamahal sa kanila ng totoo. Okay na ako sa ganito. Siguro darating din ang tamang lalaki para sa akin pero baka hindi pa ngayon. Dahil di naman ako nagkaroon ng interes sa kahit na sino lalaki na nakikilala ko. Sa wakas, matapos ang 6 na taong pamamalagi sa Singapore ay nakauwi na si Sheila dito sa Pilipinas. Tuwan-tuwa siya nang bigyan ko siya ng complimentary 3-day free stay sa bagong tayong hotel branch namin sa Pasay. Laking tuwa ng best friend ko dahil malapit lang ang hotel sa airport. Tama-tama daw para sa kanya dahil sinundo pala siya ng kanyang nobyo at ilang araw din silang mananatili dito sa Maynila para mamili ng mga gagamitin sa nalalapit na kasal. Nang matapos ang oras ng aking trabaho ay pinuntahan ko si Sheila sa hotel para personal na makilala ang mapapangasawa ng kaibigan ko. Beshi! Dumadagundong malakas na tili ng kaibigan ko nang makita ako. Ang babaeng ito talaga, mag-aasawa na pero hindi pa rin nagbabago. Kung tumili ay para bang kami lang ang tao dito sa labas ng hotel. Isang mahigpit na yakap ang natanggap ko mula sa kaibigan ko. Alam kong gaya ko'y namimiss din niya ako. Kaya natutuwa talaga ako makita sila ulit matapos ang ilang taon lumipas. Bruha, mabuti naman pinuntahan mo na kami.
Ang akala ko'y magdadahilan ka na naman na busy ka sa trabaho. Aba, pauwi na kami bukas. Sinasabi ko sa'yo, babae ka. Magtatampo talaga ako kung hindi ka pumunta dito sa hotel. Sabi ni Sheila. Ang ingay ni Sheila dahil akala siguro niya ay hindi na naman ako makakarating katulad na nangyari kagabi dahil nag-overtime ako. Pero kahit abala ako sa trabaho, sagot ko naman ang hotel room na tinutuluyan nila ng kanyang nobyo. Kung pagbayarin ko kaya, baka bigla ay makalimutan ng babaeng ito na best friend niya ako kapag binawi ko sa kanya ang free complimentary hotel room for two. Bakit ngayon ka lang? Nakangusong tanong ni Sheila sa akin. Bruha ka din, Beshi. Kala mo naman kakalimutan kita. Tingnan mo nga't kahit kalalabas ko lang sa trabaho, nakarating agad ako dito para magkita tayo. Natatawang sagot ko kaya natawa din ang kaibigan ko. Ay, teka lang. Nasaan si Sherwin? Tanong ni Sheila sa akin habang lumilingalinga sa paligid namin. Nawindang ako. Sa akin pa talaga niya tinanong kung nasaan ang kanyang bonyo. Gayong silang dalawa ang magkasama. Nasa likod ko lang kanina, lalaki yun, Beshi. Bakit bigla siyang nawala? Kunot ang noon na tanong ng best friend ko. Munti ko matampal si Sheila sa noo. Akalain mong iniwan pala niya sa sulok ng lobby si Sherwin nang makita kong pababa sa taxi. Tapos ngayon ay palingaling at hinahanap ko nasa ng kasama. Hala, lagot, Beshi. Siguro naiwan ko si Sherwin sa loob. Halika nga't baka hinahanap na ako. Nag-aalalang bulalas ni Sheila. Bakit mo kasi iniwan? Tanong ko habang papasok kami sa loob ng hotel. Kanina kasi, Beshi, habang ka-text kita at sabi mo'y malapit ka na, lumabas ako saglit para hindi mo na ako hanapin. Ang akala ko na may nakasunod sa akin ang lalaking iyon, pero hindi pala. Paliwanag ni Sheila. Kaya pala walang sumasagot sa akin at pinagtitinginan ako ng mga nakakasalubong ko habang naglalakad ako at nagsasalita na mag-isa. Dalang akala nila siguro nababaliw na ako. Sabay namin pinagtawanan ang nangyari habang naglalakad papasok sa lobby. Pagpasok namin, lumingalinga ang kaibigan ko at pagkatapos ay nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang hinahanap niya. Ayun siya, Beshi. Yung pogi at matangkad na lalaki sa dulo. Turo ni Sheila sa kinaroroonan ng kanyang fiancé. Sinundan ko naman ang tingin ang tinuturong direksyon ni Sheila. Natawa ko dahil paano ko makikitang matangkad ang lalaki sa dulo kung nakabaluktot ito sa upuan at mukhang inaantok na. Minsan talaga masarap dagukan itong best friend ko. May masabi lang. Kahit mahirap hanapin ang description niya, paano ko makikita kung gwapo nga. Bukod sa nakabaluktot ay nakatalikod sa amin habang nakaupo sa sulok. Sana ang sinabi na lang niya ay ang lalaki nakasuot ng puting polo at itim na short. Mas madaling hanapin kung ganoon ang description. Hinako, nandito ko pa rin? Nakapamewang at nanliliit ang mga mata na tanong ni Sheila kay Sherwin. Kala ko'y nakasunod ka sa amin kanina. Ang ingay ko habang palabas ng lobby. Nagbuka tuloy akong katawa-tawa tapos ikaw heto ka. Nasa sulok pa rin at inaantok. Mataray na reklamo ni Sheila sa kanyang fiancé. Sorry, kanina kasi katabi lang kita. Naririnig pa nga kita nagsasalita eh. Ang akala ko'y pupunta ka sa banyo kaya hinihintay na lang kitang bumalik. Hindi ka naman nagsabing lalabas ka pala. Bigla ko na lang tumayot na wala. Kumakamot sa batok na paliwanag ni Sherwin. Hinako, Sherwin. Kung nakid na pala ako dyan sa sulok, wala kang malang ideya sa nangyari sa akin at inaanto ka lang dito. Masungit na sabi ni Sheila. Dahil pa niya ang buntis at naglilihi kaya nagsusungit. Kayong kasalanan naman niya ang nangyari. Bago pa magtalo ang dalawa sa harap ko ay pumagitna na ako. Nakikita ko kasing umuusok na naman ang bunbuna ng best friend ko. At kapag ganito, siguradong lagot sa kanya si Sherwin. Kayaan mo na, Beshi. Ikaw naman kasi ang may kasalanan. Nakangiting sabi ko at bumaling kay Sherwin na nakaupo pa rin sa sulok. Ako nga pala si Mabel, best friend ni Sheila. Pakilala ko sa akin sarili. Dahil itong magaling kong kaibigan ay may topak at mukhang wala siyang balak na ipakilala ko. Hi. Nakangiting binati naman ako ni Sherwin. Tumayo pa siya at inilahad ang kamay sa harap ko para kamayan ako. Finally, nakaharap din kita. Halos 5 taon kang bukang bibig nitong best friend mo. Sabi pa ni Sherwin kasabay ng pag-akbay ng braso sa balikat ni Sheila. Sana lang, maganda ang mga sinasabi niyang babaeng yan tungkol sa akin. Ginagawa kasi niya akong cartoon character sa mga kwento niya eh. Babirong sabi ko habang nakatingin sa nakairap na si Sheila. Natawa naman si Sherwin. Kaya pala best friend kayong dalawa at magkasundo. Meaning? Nakataas ang kilay na tanong ni Sheila. Pinagmasdan ko ang dalawa. Nagtataka ako kung bakit nagsusungit si Sheila gayong dati naman ikikay siya at masayahin. Unlike ngayon na nakasimangot palagi. Sa amin dalawa ako ang laging moody.
May hinala tuloy ako na nabuo sa isip ko na baka buntis ang kaibigan ko. Pero mukhang imposible naman yata iyon dahil kauwi lang niya ng bansa. Kaya paano siya mabubuntis na Sherwin? Kasi dapat katulad ni Mavel ang kasama at nakakausap mo lagi. Tingnan mo, nagtagal ang friendship ninyo kasi balance ang ugali ninyong dalawa. Isang masungit at isang palangiti. Pang-asar ni Sherwin sa nobya. Natawa ko sa sinabi niya dahil baliktad yata ang nakikita ni Sherwin sa amin ng kaibigan ko. Siya nga pala, Mavel. Next month ang kasal namin. Dapat 2 days before the wedding date ay nandoon ka na para sa fitting ng gown mo. At practice ninyong mga abay. Paalala ni Sheila na mukhang okay na ulit ang mood ng kaibigan ko. Niyaya kong kumain ang dalawa sa labas dahil gutom na rin ako. Mahabang oras ang naging trabaho ko ngayong araw at hindi na ako nakakain bago pumunta dito kanina. May emergency daw ang kapalit kong receptionist sa reception area at kung hindi ako mag-overtime ay mag-isa lang si Mavi doon.